We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Computerized spatial composite sa duha ka sospek nga mipusil patay sa newly elected kapitan sa Panabo City sa Davao del Norte gipagula na sa kapulisan. Samtang newly elected nga kagawad nga gipusil sulod sa iyang tindahan sa San Isidro, Davao del Norte mipanaw na. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Mipagula na og computerized spatial composite ang Davao del Norte Police Provincial Office sa duha ka suspect nga mipusil patay sa newly elected barangay captain sa Dato Abdul Dadia nga si Paul Albert Sakian ni adtong November 7. Ang gunman gibana-bana ang nag-edad og 30 ngadto 35 anyos ug dunay tasong 5'3 to 5'4. Samtang ang kauban niini nga driver gibana-bana ang nag-edad og 30 ngadto 35 anyos ug dunay tasong 5'5 to 5'6. Aduna sa gitan niya nga 500,000 pesos nga reward money ang opisina sa 2nd Congressional District sa Davao del Norte alang sa mas paspas nga pagresolba sa maong krimen. Sa karon, giwala na sa kapulisan ang posibilidad nga election-related ang nahitabong pagpamusil. Nag-out na namo ang election-related incident or election-related violence kay naman tayo gina-observe na parameters na mapasok siya. Samtang, mipanaw na sa ospital ang 46 anyos nga newly elected barangay kagawad sa barangay Sawata, San Isidro, Davao del Norte. Pasado alas 9 Martes sa gabi. Human kinigipusil sulod mismo sa iyang tindahan sa wala pa mailhing mga sospek Martes sa buntag. Actually, ang kuwan sa doktor is sa tiyan. Naigo ang iyahang pantog and then igo ang iyahang organ. Sumala sa San Isidro Municipal Police. Nakigaling na sila sa ubang estasyon sa kapulisan aron madakpan ang mga sospek. Gani, nagsumiti na sila og request ngadto sa Police Regional Office 11 alang sa pagmugna og Special Investigation Task Group o SITG. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka 13 anyos nga grade 8 nga estudyante sa Hingoog City, Misamis Oriental ang namusil sa iyang nakabikil sa eskwelahan gamit ang usa ka improvised pistol. Ang sospek dali rasab the rescue sa kapulisan. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Pasado alas 12 sa udto adlawng Martes, nabulabog ang Hingoog City Comprehensive National High School sa Hingoog City, Misamis Oriental. Dihang adunay na dungog nga buto sa pusil, sulod mismo sa mong eskwelahan. Pagsuta sa otoridad, nasayran nga usa ka 13 anyos nga grade 8 student ang namusil sa nakabingkil niining estudyante sab nga naa sa upper class. Pero result sa itong investigation, aduna ka na sila panagbangi sa sulod sa eskwelahan. So, the other day pa nag-start ang ilang panagbangi, personal nga diferensya nila. Dayo, on the next day, dito na naitabo ang pagpamusil. Swerte kuno nga wala maigo ang target niini ug dito naigo sa bongbong sa classroom. Paghuman sa pagpamusil, dali kuno nga misibat ang estudyante. Apan pipila ka oras, na-rescue sab kini sa 1st Provincial Mobile Force Company sa Misamis Oriental ug na-recover sab ang iyang gigamit nga armas nga usa ka improvised pistol. Sa karon nakakustodiya na sa Women and Children's Protection Desk sa Hingoog City Police Station ang maong batanon ug nakatakda nga i-turnover sa City Social Welfare and Development Office sa Hingoog City alang sa tukmang disposisyon. Samtang padayon pang investigasyon sa kapulisan aron masuta kung nasa gikan ang maong improvised pistol. Kana atong giimbestigahan karon kay murag na taghan ang mga insidente nga nato gyapon ng mga improvised armas. So atong giparawman niya ako na lang siguro nang ihatag sa Hingoog Police Station since sila man ang investigating unit ani.
Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Mga nasunugan sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr. sa Davao City, nanawagan karon og tabang ilabi na sa pagpatukod balik sa ilang mga balay. Ano yung report ni John D. Esteban? Unang adlaw nga way balay nga napuy-an ang pamilya sa 57 anyos nga si Nanay Imelda. Human malakip og kaugdaw sa sunog ang ilahang balay sa Barangay Kapitan Tomas Monteverde Sr. sa Davao City adlaw Martes. Pipila ra ka gamit ang ilahang nasalba. Sanglit ilang gisiguro nga luwas ang tanang miyembro sa pamilya, labi na ang mga apo. Dinhi sa modular tent gikan sa lokal nga pagamhanan una sila natulog. Sud kay mamo, igang baya kayo diri ma'am. Sa aman mo diri? Kung di ka balo ma'am, hantoy ka na sa amin diri ma'am. Abot lang mo, kana sa maabot ang para sa kuan sa balay. Ang 19 anyos nga si Janelle, absent una sa klase, tungod na sunugan. Dinhi nasab siya sa evacuation area, nagsuwat og promissory note aron maka-exam sanglit wala pa sila ikabayad og tuition. Saan mo? Promissory note po mo. Para makatake og exam next week. Nganong dili di ay alanganin? Ano man gud every mag-exam mi is kailangan man gud siya magbayad. And then kuan man jud kay wala man jud ang saldo. Yes po. Koto na ngyo ko na nisugot po ang school na mag-promissory note lang. Ingon ani kalisod ang kahimtang sa mga nasunugan dinhi sa kadaghan nila. Limitado lang pod kaayo ang space mo nang nagguot na sila dinhi. So makita ninyo ang uban walay mga modular tents. Dinhi una nila gipamutang ang ilahang mga gamit. Nanawagan ang mga nasunugan nga unta matabangan sila dayon nga makapatukod balik sa ilahang mga balay. Ang ubang nasunugan may balik sa mga naugdaw nga panimalay aron manguha og mga butang nga mabaligya sama sa mga sin ug bakal. Samtang ang uban, gibalikan ang balay nga tarungpa ang mga pader ug pundasyon kay dinhi na lang magtiner kay guot na sa gym. Mo sa gipos kay diri lang ni magkuan kay nagti naman dito kung panaha. Goat na. Padayon ang paghatag og pagkaon ug uban pang panginahanglan sa mga nasunugan. Abi pa lang ma'am mga atong city government ang giuna gid nila kay ila makungi pangutana kung unsa yung need sa mga tao direct gyud. So ang akong yang sa ila ang pagkaon gyud ug ang tubig. So sa wala gyud duha ang atong kan city government niabot gyud dayon ang ilang mga hinabang. Sumala sa CSWDO gikan sa unang report nga 312 nga ihap sa pamilyang naapektuhan, miubos kini sa 75 nga pamilya human ang initial validation ug nagpadayon pa ang assessment. Daan ang giingon sa BFP nga problema sa linya sa kuryente ang hinungdan sa sunog nga miugdaw sa 235 ka balay. Kauban si Jojo Sularte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka rider ang patay human na bangga sa usa ka truck sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ano ang report ni James Paulo Yap? Patay kining rider nga nailhang si Michael Adlaon, 46 anyos nga residente sa Cagayan de Oro City. Human nga napasok uban sa iyang ginamanehong motorsiklo sa usa ka trailer truck sa barangay Mulugan, El Salvador City, pasado alas 4 sa kadlawon adlaw Martes. Sumala sa investigasyon sa El Salvador City Police nga paingon sa Cagayan de Oro City ang biktima, samtang padulungsab sa Iligan City ang trailer truck nga gimaneho ni Lovern Ribuyon. U-turn ang kining truck, no? U-turn niya. So approaching ang motor, naigo siya dito sa kwan. Naigo niya ditong yung head portion sa kwan sa truck. So that is why nag-sustain og serious injury ang driver sa motor. Nadala pa sa tambalanan ng rider apan nagkabsan gihapon kini sa iyang kinabuhi gumikan sa grabing samad nga nahiaguman. Sabutan sa both parties, they agreed na mag-settle through compromise agreement. So i-shoulder sa company, ito owner sa truck, i-shoulder nila ang magastunon. So okay na, na-release na ang driver. Pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista nga kanunayon ang pag-igmat ilabi pa kung magmaneho sa mga sakyanan sa mga ngit-ngit nga dapit sa National Highway
aron malikayan ang susamang disgrasya. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Hinay-hinay nang nagaduol sa Philippine Area of Responsibility ang ginamonitor sa pag-asa nga low pressure area. Ulahing nasiplatan ng LPA sa gilayong 1,235 kilometers sidlakan sa southeastern Mindanao. Sumala sa pag-asa, posibleng musulod kini sa PAR sulod sa 24 oras o gipaabot nga mukusog kini isip usa ka bagyo. Ug kung musulod na sa PAR, tawagon kining bagyong Kabayan. Sa karon wala pa kini direktang epekto sa nasod apan samtang nagpaduol kini magpaulan ang trough extension niini sa pipila ka bahin sa Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargent dala sa localized thunderstorms. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Usa ka babae sa Kapalog, Davao del Norte ang gipakaslan gihapon ang iyang pamanhunon bisan og mipanaw na. Gitambungan sab kini sa iyang mga banay ug higala. Ani ang report ni Kent Abrigana. True love never dies. Kini nga panultihon. Napamatud-an sa parisan nga gikasal sa Kapalong, Davao del Norte. Kay ang 28 anyos nga si Aiza Ayala. Mipadayon sa ilang gisumpaang panag-uban sa iyang pamanhunon nga si Mardy Perdes, 33 anyos. Bisan pa kini, mipanaw na. Gani gipangunahan ni Kapalong Mayor Tess Timbul ang kasal nila Aiza ug Mardy. Imo ba siyang dawaton nga imong bana sumagla sa atubangan sa atong buhi nga Dios? Oo, akong dawat. Apan inay kalipay, ilabihan ang kasubo nga gibati ni Aiza. Gani igo na lang kini sa paggunit sa kwintas nga nahimong handumanan sa ilang paghinigugmaay. Sige. Tabang naman rin. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang Aiza, gisaysay niya ang ilang love story. Gikan sila sa ilang long-term relationships ug dunan nay mga kaugalingong anak dihang nag-ila-ila. 8 ka bulan nagtugay ang ilang relasyon ni Mardy. Una sila nagpakasal. Daghag saad sir, di maihap, daghan kayo. Oo. Like unsa man? Like nga pakaslan ko niya, kauban ko niya, pagkuan, pag matigulang, ang ana, makakita mig mga tigulang halalab. Kanang ming anak ka, tanong mabot ka tayong anak nga mga kuan, kanang mga idara. Sige mig istorya ba kay maragul gyapon mig barkada gud nga nag-uyab ba marabog dugay na pud mi nagka ila bitaw. Apan ni adtong bulan sa Oktubre, nakasinati og lisod sa pagginhawa si Mardy ug didto nahibaw-an nga duna kini sakit sa baga. November 1, mipanaw si Mardy. Apan bisan ni ini, gituman ni Aiza ang saad nilang duha nga ikasal. Busa gipaygayang nila ang seremonya, kauban ng ilang pamilya o gigala niadtong November 9 sa balay sa paryente ni Mardy sa sitio Sagana, Barangay Sampao, Kapalong, Davao del Norte. Sobra mangud na ko gid ka kuan sir ay. Mahal gid na kay siya sir. Tungod ra gid sa gugma. Ay, bisan kaisa gid ato wala gid mi nag-away ba. Wa gid mi nag-away nga ingon nga kanang grabe nga away, wala jud. Salamat ta pud nga ing ana bisan sa gamay nga panahon nga among panag-uban. Anang na-feel gid nako bitaw ang tinuod nga love. Sumala ni Aiza, mubo man ang panahon nga nagkauban sila ni Mardy ni ining kalibutana. Apan ang iyang pagmahal kang Mardy, matod pa, magpabiling buhi. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaking naglabay og gituang shabu pasulod sa Davao City Jail Male Dormitory nadakpan sa otoridad. Gilang suspect nga si Mark Romblon, 18 anyos, nasakpan kini nga naglabay og gituang shabu pasulod sa Davao City Jail Main Dormitory. Sumala sa kapulisan, anaa sa tubangan nga pader sa pasilidad ang suspect dihang giitsang usa ka package. Nasakpan kini sa nagpatrolyang jail guard ug dihang gisuta niini ang gilabay. Nasayrang 3B ang sulod niini nga dunay gituang shabu.
Nakumpiska gikan sa suspect ang tulo ka sachet sa gituang shabu nga mitimbang og kapin 2 ka gramo ug dunay street value nga kapin 52,000 pesos. Balhog na kini sa prisuhan sa mga pulis ug mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Imbestiga sa kapulisan kung kinsa ang kontak sa suspect sulod sa maong jail facility. Kapin 42 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga nga nakumpiska sa managlaing operasyon sa Zamboanga Peninsula gipangguba sa PIDEA Region 9. Ani ang dugang detalye? Giagi og thermal destruction ang pagguba sa mga illegal nga droga na nakumpiska sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 9 ug Philippine National Police atol sa ilang managlahing operasyon. Gipahigayon kini sa usa ka pasilidad sa Barangay Ayala, Zamboanga City. Ana sa 6.2 kilos sa shabu nga nagkantidad og 42 million pesos, samtang ana sa kapintunga sa kilo sa marijuana nga mobalor sa 64,000 pesos ang gipang sunog. Matud sa PIDEA Region 9, ang maong mga illegal nga droga ana sa PIDEA storage area ug kapulisan nga adunay court order gikan sa nagkalain-laing Regional Trial Court sa Zamboanga Peninsula, lakip court order gikan sa PIDEA National sugad pa niadtong 1998. Of course, isa din po sa rason kung bakit tayo nagsusunog agad ng mga confiscated illegal drugs para ma-inculcate po sa minds ng ating mga Filipino people na itong mga pieces of evidence na confiscate na ng ating mga authorities na hindi po siya nagagamit sa ibang purposes. Matud sa PIDEA Region 9, mas gipakusgan sab nila ang Barangay Drug Clearing Program aron hingpit na nga mahimong luwas gikan sa illegal drugs activity ang tibuok rehiyon. Sa tala sa PIDEA Region 9, sa 1,904 ka mga barangay sa rehiyon, ana na lang sa 22.95% o 437 ka barangays ang wala pa gikonsiderang drug cleared. Ito pong Barangay Drug Clearing Program, isa po ito sa mga programa ng gobyerno na pinakamaganda na i-implement natin sa barangay. Because dito po nabibigyan po natin ng intervention ang mga gumagamit at nagbebenta. Nang sa ganun po, hindi na po sila, kung sila ay gumagamit, hindi na sila gagamit ulit. Kung sila ay nagbebenta, hindi na sila magbebenta ulit. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Nadakpan na sa kapulisan ang sospek sa pagsunog sa 8 ka mga sakyanan sa General Santos City. Sumala sa sospek, gisugo lang matud pa siya o gibayran og 2,000 pesos. Ano ang report ni Abby Caballero? Sa CCTV footage, makit-an kining lalaki nga nakapula og kalo og nakaitom og t-shirt samtang gabaklay sa Zapote Street, Barangay Dajangas East, General Santos City. Samang lalaki sab ang nakit-an sa CCTV footage sa Camia Street sa samang barangay. Ang maong lalaki, mao ang sospek sa pagsunog sa 8 ka mga sakyanan sa Jansan. Human ang 21 ka oras, dihang nahitabo ang pagsunog sa mga sakyanan, dakpan ang maong sospek sa Barangay Buayan, pinaagi sa hot pursuit operation sa kapulisan. Giila kining si Cadence Gulmatico, 32 anyos, residente sa Isulan, Sultan Kudarat ug temporaryong nagapuyo sa Barangay Bula ning syudad. Depensa sa sospek, gisugo og gibayran siya og 2,000 pesos sa iyang mga higala nga giilang sila si Jefferson ug Mike. Dala lang gid ko guro sang kapiga doon sang panahon ma'am kay nahimo ko to para lang sa asawa nako para makapalit og kanang iyang tambal sa UTI. Bayaran og 2,000 niya. Sunugan na Brad kay kaaway ko na tapos mutawa dayon sila. Kinsa dito ang ilang kaaway sa tagiya sa 8 ka sakyanan? Ambot ma'am kay do trip lang nila. Dili gid na kon sure kung kaaway nila. CCTV, as pinaregulatan, wala namang nakitang dalawang kasama niya. Pero hindi naman natin dinidiscount. Sana pa rin tayo kung paano katotoo yung sinabi naman kasama siya. Migula sa investigasyon sa kapulisan ang aduna na sab record sa samang binuhatan si Gulmatico sa South Cotabato ug Sultan Kudarat. Ginaandam na ang kasong arson nga ipasaka batok kaniya. Pero may mga records na ito na nanonood din sa kanila at hindi siya nahuli doon sa bandang South Cotabato at saka sa Sultan Kudarat. Mayroong kubo, mayroong grocery, mayroong tindahan, gano'n. Mensahe sa sospek ngadto sa mga tag-iya sa mga gisunog niini nga sakyanan. Tani mo patawad niyo ko para lang sa pamilya. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka tawang samdan human mahulog ang sakyang SUV sa usa ka pangpang sa Zamboanga City. QRS Zamboanga samdan ang magtiayon og usa ka lalaki diyang mahulog ang sakyang SUV niini sa usa ka pangpang sa Sitio Corote, Barangay San Roque, Sabado sa gabi. Sa investigasyon, gimanehoan kini sa 43 anyos nga babae samtang ginatudluan kini sa iyang bana nga mo-drive. Gilata sa maong sakyanan ang tungason nga dalan sa bypass road. May desisyon matud pa ang babae nga mo-backing. Apan, nasubrahan kuno kini sa pag-atras, hinungdan nga nahulog kini sa pangpang. Gilayong giresponde ang quick response system o gidala sa ospital ang mga biktima. Nakaangkon kini og mga samad apan ana sa luwas nga kahimtang. Patay ang 2 ka 18 anyos nga lalaki sa Coronadal City. Human gipamusil sa riding in tandem suspects. Ano ang report ni Abby Caballero? Nagbuyod na sa kalsada ang patayng lawas sa duha ka lalaki human gipamusil sa Barangay GPS Coronadal City pasado alas 9 sa gabi niadtong November 12. Nailhan ang mga biktima nga sila si Halal Beladin Kasir, taga Barangay GPS, ug Abdul Zaid Pangwa, taga Barangay Morales sa samang syudad, pulos 18 anyos. Matod sa kapulisan, samtang nagtindog ug nagistoryahanay ang mga biktima atubangan sa moske sa maong barangay, kalit silang gipamusil sa riding in tandem suspects. Baba yung backrider at siya po yung namarin doon sa mga biktima. Ang mga biktima dugay na matod pang maghigala. Wala naman tayong nalaman na ano pa man involvement sa maling gawain itong mga victim. Kausap namin yung pamilya kanina at mga elders nila. Wala pong anumang involvement itong mga victim. Sa karon ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil ug padayon sab ang ilang pagpanguha og ebidensya aron madakpan ang mga responsable sa krimen. Inaalam pa natin sa ngayon, nilalaliman pa po natin yung investigation na ating kinakandak para malaman natin kung ano pa talaga yung motibo o posibleng dahilan kung bakit pinagbabaril itong mga biktima. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mga Christmas star parol nga gama sa recycled drinking straw gibida sa usa ka inahan sa Zamboanga City nga nahimo na sab extra income niini karong Kapaskuhan. Ani ang dugang detalye. Agaw atensyon ilabi na karong Kapaskuhan kining tindahan sa Barangay Lunsuran, Zamboanga City kung asa naka-display na kining mga mabulokon nga star parol nga gama sa recycled straw. Obra kini sa 30 anyos nga inahan nga si Tiny Joy Bagyo. Sumala niya, tuig 2022 lang diyang nagsugod siya sa paghimo og parol. Nakatuon siya pinaagi lang sa pagtan-aw og video sa social media. Pero aron makatipid, gina-recycle niya ang mga ginalabay nga drinking straw. Inisip ko na magkalap ng mga straw na nanggaling sa mga planta, catering ganyan. So para hindi ako bibili kasi recycled eh. So ang ginawa ko, kukunin ko 'yun tapos ihugasan ko siya. So yun na, gumawa ako tapos nilagay ko doon sa site, madaming na-antique na maganda. Sagad sa mga star parol nga iyang ginahimo, ginahatag niya sa usa ka women's organization sa ilang barangay kung asa miyembro sab siya. Just for the community service naman is free for them. Para mira lang sila, tiyan kita sense of Christmas is coming. At least akal mga leos di amon aki mga party ariba. Kipa lang, pwede sila mira, mga alas 5, alas 6 tal, pwede sila mira al Christmas. Basta na ko sa tasa na casa, sir. Tanda kami kay para pwede kami asti jamon aki o Christmas decoration para ara December. Nahimo na sab kini nga extra income ni Tiny Joy. Ubay-ubay na sab kuno ang naga-order kaniya online. Ginabaligyan niya kini og 50 pesos matag usa. So inisip ko ngayong taon na to, since madami naman ako na ibigay doon, this is my time din na ako din ang gagawa at ibebenta ko din para may panggatas, diaper ang anak ko, pati mga projects sa school. So happy din ako kasi magandang outcome niya. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.
Mga kapuso, 40 kaadlaw na lang, Pasko na. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.